Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So yun nga po mga kabebe ay ngayon nga po ay magmamarites po tayo tungkol sa pagpapatoka po sa mga alagang itik natin, lalong lalo na po yung mga dumalaga po natin, kung ano ba yung pwede natin na ipakain sa kanila na sulit. Kasi nga dito nga po sa area mga kabebe ay wala na po talaga silang nakakain na palay, kundi ano bang dapat nating ipakain sa kanila na sulit pa din po, na matagal po sila magutom. So ito po yun mga kabebe. Bago po yun mga kabebe, dito pa din po tayo sa area, wala pa din pong nabago. Dito pa din po natin sila nilalagay, magdadalawang linggo na din po. So napakahirap po talaga mga kabebe sa ngayon, kasi pag ililipat po itong mga alagang itik ko is mas mahihirapan po ako, kasi doon sa area na paglilipatan ko sana is yung mga itik na dati na yung mga itik dito ay andun na naman po mga kabebe. So ganun po yung routine natin dito mga kabebe pag ganitong pastulan po. Pero depende pa din po yun sa area po na paglalagyan natin, kasi may mga area din po talaga na walang kaitik-itik. Ang nangyari po kasi mga kabebe, lagi kong sinasabi, dito po talaga sa Bukidnon napakarami po talaga yung mangiitik. So mahirap po talaga ngayon na mga buwan mga kabebe. Ito po talaga yung buwan every year na hinihintay natin na ipitan. Ito po yung June, July, August. Yang pong 3 buwan po mga kabebe yung mahirap na sitwasyon po dito sa Bukidnon. So yun nga po mga kabebe, ano ba yung magandang ipakain sa mga alagang itik natin, lalong lalo na itong mga dumalaga. Pag itong mga dumalaga mga kabebe ay kulang po ng patuka, ang mangyayari po ay babagsak po talaga yung katawan nila, at lalong mas tatagal po yung egg production po. So hanggat may maipakain tayo sa mga alagang itik natin ay wag po natin hayaan silang mangayayat. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung pinapakain ko po sa mga alagang itik natin. Problema nga ba sa pagpapakain sa kanila pag ganitong unang kain nila or ano? So ito nga po yun. Yun nga po mga kabebe, sinubukan ko nga din po itong mga alagang itik ko na dumalaga na kumain po ng mais, kaso ay kahapon ay hindi po sila kumain. So ang nangyari, yung mga inahin ko po yung kumakain ng mais. So sa ngayon po mga kabebe, ngayong morning nga ay hindi ko nga po sila inilabas muna sa area, kundi ay kinulong ko muna sila, at dito ko na lang din po pinakain ng mais. Yun nga po mga kabebe, at napapansin ko talaga na kinakain nila, tapos linuluwa lang din po nila, kasi nga po ay naninibago nga po sila na kumain nga po na mais na pagkain, kasi ay nasanay nga po sila ng palay. So ngayon nga po mga kabebe, mga 1 oras din po mahigit din po na hindi natin sila inilabas sa kulungan, at yun nga ay sa ngayon nakikita ko nga ay kinakain na po nila yung mais. So ito po yung kuan mga kabebe, baka kung pakainin mo ng mais itong mga alagang itik mo at hindi kumain, at huwag ka pong kabahan, kasi kakainin pa din po talaga ito ng mga alagang itik natin, lalong lalo na ay ganito po yung area natin na wala na po talagang makain. So yun nga po mga kabebe, bakit ako nagpapakain ng mais sa mga alagang itik ko. So sa ngayon po mga kabebe ay sinasabayan ko lang muna sa ngayon ng mais itong mga dumalaga ko, kasi ayaw ko po silang mangayayat. Kasi pag itong mga dumalaga mga kabebe, hinayaan natin na wala na po talagang makain na palay or organic na pagkain, is babagsak po talaga itong katawan nila. At least kahit papaano mga kabebe na wala nang makain itong mga alagang itik natin at pinapastol pa din po natin sila, is importante pa din po talaga mga kabebe na yung paglalagyan natin sa mga alagang itik natin is may patubig po talaga tayo. Number 1 din po talaga na kailangan natin mga kabebe, na kahit walang matuka or patuka yung mga alagang itik natin ay may patubig po tayo, kasi pag may patubig po talaga mga kabebe ay nagiging kalmado po itong mga alagang itik natin pagdating po dito sa pastulan. Pag ganito po talagang walang makain na itong mga alagang itik po natin mga kabebe, is malaking problema po talaga, kasi maliban po sa sobrang ingay nila ay sobrang kalat at magulo po talaga mga kabebe, lalong lalo na ay dumalaga po itong mga alagang itik natin. So ito din po talaga yung mga ugali
ugali ng mga itik natin na hindi pa nangingitlog mga kabebe, mga dumalaga. So ito yung mahirap po talaga na alagaan pagdating na dito sa area kung wala na po talagang nakakain itong mga alagang itik natin, kasi kanang gamaoy sila ba, hindi sila mapakali mga kabebe, kundi ay hahanap talaga sila ng paraan na makakain sila, kaya kahit saan na lang po sila napapadpad. So ginamitan ko na lang po ito ng boundary na net. So kung ikaw nagsisimula ka pa lang or baguhan ay may balak ka pa lang magsimula, is much better po talaga mga kabebe na budgetan mo din po yung net range, at sa ganun ay hindi po masyadong magalaw itong mga alagang itik nyo at may boundary po sila. So ito din po yung problema po talaga mga kabebe pag ganitong pastulan na po. Lalong-lalo na dito po sa area ay wala na pong nakakain po talaga itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, 5:30 nga po. Binuksan ko nga itong kulungan ng mga alagang itik ko, pero hindi ko po sila inilabas sa area kasi sinubukan ko nga po kahapon na pakainin ito sila ng mais, pero ang nangyari ay hindi po talaga nila kinain. So sinubukan ko ulit ngayong morning na hindi ko na lang muna sila inilabas sa kulungan, at yun, alam ko po talaga na gutom na po itong mga dumalaga natin. So no choice po talaga silang kainin po itong mais. So yun po mga kabebe, pag first time po talaga ng mga alagang itik natin kumain po ng mais or kahit anong organic na pagkain na hindi po nila nasanayan, ay hindi po talaga nila yan kakainin. So kailangan po talaga natin ng pasensya at diskarte na lang po talaga na makain po ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ito din po yung mahirap pag ganitong free range or pinapasto lang po itong mga alagang itik natin, kasi kung saan yung ani ay andun din po tayo. So ang nangyari ngayon ay hindi po ako nakapunta doon sa may aning bago, kasi nga po mga kabebe, yung mga itik dati na andito ay andun na din po sa area sana na pupuntahan ko. So mas pinili ko na lang po talaga na magtiis dito kumpara na marambol ulit yung mga alagang itik ko, lalong-lalo na ay may mga itik po tayong inahin, may mga itik din po tayong mga dumalaga. So yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga po ang ipinalit ko nga po dito sa mga alagang itik ko na pagkain na maliban po sa palay, kasi wala na po talagang palay, is mais po yung ipinalit ko sa kanila. At sa ganun po mga kabebe, kasi itong mais is mabigat po talaga sa tiyan ng mga alagang itik natin, mas matagal po talaga matunaw kasi nga po ay solid nga po siya. Kung wala po talaga tayong budget, is wala po talagang problema, maghanap po tayo ng organic na pagkain. Hanggat sa alam mo kung paano mag-formulate mga kabebe, is napakalaking tipid po para sa mga itik natin. So yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga po ay nagtitiis pa din po tayo. Dito nga po na area mga kabebe ay dito pa din po ako naggawa ng video, kasi ay dito na area pa din po yung mga alagang itik natin until now. So ngayon mga kabebe is medyo relax muna ako sa ngayon, kasi sa susunod na araw ay mamumroblema na po talaga ako kung saan ko na ilalagay itong mga alagang itik ko, kasi dito nga po na area mga kabebe is tatartulin na daw to nila, lilinisin na nila, kasi mag-uumpisa na silang magbasak dire ba kanang magtalon sa bana. So yun yung problema talaga natin mga kabebe. So kung may balak ka po talagang pumasok sa ganitong industriya sa mundo ng duck farming, lalong-lalo na ipastol po yung paraan mo, is dapat po talaga ay mahaba po talaga ang yung pasyensya, at kailangan din po talaga natin ng mahabang oras dito sa pastulan. So yun po mga kabebe, sa ngayon nga po ay pinakain nga po natin itong mga alagang itik natin ng mais bago natin sila ipinastol, at dito nga po sa pastulan mga kabebe ay nagiging kalmado po itong mga alagang itik natin kasi busog po sila. Ang importante din po mga kabebe, lagi kong sinasabi, is may patubig po talaga tayo, at sa ganun ay maging kalmado po itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, sa pagpapakain nga po natin sa mga alagang itik natin ay nagpakain din po ako ng 10:00 po ng morning, tapos nagpakain na naman po ako ng 2:00. Mamaya na naman po mga
alas 4, magpapakain na naman po ulit tayo. Pero dito na po sa area mga kabebe. At ito po yung diskarte po natin. Kahit wala nang makain yung mga alagang itik natin ay nagiging kalmado po sila. So diskarte na lang po talaga mga kabebe yung gagawin natin pag ganitong pastol po yung paraan natin. So ang nakaganda din po doon mga kabebe ay may patubig nga po tayo dito sa area. Kaya itong mga alagang itik natin ay nagiging kalmado po. So yun nga po mga kabebe, ngayong araw nga po ito ay natutunan nga po nilang kumain ng mais. At ito nga po yung unang beses na pakainin natin sila ng mais. At yun nga po mga kabebe, itong mga alagang itik natin, pag ganitong dumalaga, wag po talaga nating hayaan na kumulang po or mangayayat itong katawan nila, kasi mas malaking problema po talaga mga kabebe pag itong dumalaga pumayat. Kasi nga po yung egg production nga po yung binabasehan natin yung buwan po nila. Kasi pag 5 months na po itong mga alagang itik natin mga kabebe ay may mga itlog na pakunti-kunti na, pero yung itlog po talaga na hihintayin natin na magsabay-sabay is nasa 6 to 7 months po talaga mga kabebe. So ito po talaga yung ayaw ko pong mangyari sa mga alagang itik ko. Kaya nga po ay sinasabayan ko po ito ng mais na pagkain, kasi dito nga po sa area kahit pinapastol natin sila dito sa kapalayan, yung problema wala na pong ang palay na nakakain itong mga alagang itik natin. So diskarte na lang din po para sa atin, kasi ang mais nga po ngayon mga kabebe is mas mura kumpara po sa palay. So kung duck layer naman din po yung pag-uusapan mga kabebe ay mas mahal din po. So kung wala nga po talaga tayong budget, na lagi kong sinasabi ay much better po talaga na maghanap po tayo ng medyo magaan-gaan po sa bulsa. Ang importante lang po talaga mga kabebe pag ganito yung paraan natin, kung ganito man yung gusto mong plano, kung mag-iitik man ikaw sa susunod, is at least po may mga idea ka po na pwede nating gawin, diskarte sa mga alagang itik natin na patoka. So yun nga po mga kabebe, lahat nga po ng binabahagi ko po sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko, or ito lang din po yung araw-araw na nangyayari dito po sa mundo ng duck farming. Lalong-lalo na po ay pinapasto lang po itong mga alagang itik natin. So ito nga po yung mga alagang itik natin mga kabebe, nakikita nyo naman po na pinapakain natin. So ang dali na po talaga nilang pakainin ng mais. At yun nga po mga kabebe ay nagiging kalmado po itong mga alagang itik natin. So ito din po yung disadvantage mga kabebe pag itong mga alagang itik natin ay pinakain natin dito sa area ng feeds or kahit na ano, ay hindi na po talaga sila naghahanap ng pagkain, kasi nga ay naghihintay na lang po talaga sila na pakainin natin sila. So yun din po yung disadvantage po mga kabebe. Kaya lagi kong sinasabi, wag po natin sanayin yung mga alagang itik natin na pakainin ng duck layer kung alanganin tayo ng budget. Kasi nga po mga kabebe, ang mangyayari po, inuulit ko, pag itong mga alagang itik natin nasanay na kumain ng duck layer, tas pinapastol natin, ay hindi na po sila naghahanap ng organic na pagkain, kundi ay inaasa na lang po talaga nila sa duck layer yung makakain nila. So ito din po talaga yung disadvantage dito sa free range area. Pero kung gusto mo naman po talaga na tuloy-tuloy yung egg production mga kabebe, at may sapat ka pong budget para pang duck layer, ay wala po talagang problema mga kabebe. Napakagandang idea din po yun. So kung alanganin din po tayo ng budget, ay pwede din po natin sabayan ng duck layer at hati ay i-mix natin ng mais or i-mix natin yung palay sa duck layer, ay pwede pa din po yun mga kabebe. Napakagandang idea pa din yun. Walang tama at mali po sa pag-aalaga ng mga itik. Importante lang po talaga dito ay diskarte kung paano natin sila mabubuhay or paano natin sila papaitlogin. So yun lang po mga kabebe. Ito nga po yung mga alagang itik natin na dumalaga. Until now ay available pa din po
po yung dumalaga natin na magpa 5 months. So, kung may kakilala man po kayo mga kabebe, ay pwede nyo silang sabihan or mag-PM lang po kayo dito sa Facebook page ko. Dito lang po sa Valencia, Bukidnon. So, yun lang po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsabing magandang buhay po sa lahat. Di ba din maniwang? Sa bagay, kung galingon ng mais, dagan man ang mabuak niya kaliba. Karak. Anong uban kay pakarak lagi nila? Ha? Kay pakarak. Nani, dugay jud ni Mauros, mailis sa ilano.